Good morning. Yes, it's coffee time with God. Amen. We will now discuss still on the bread of life. I am Yes. the bread of life, taken from John 6 verses 44 to 51. Dasal muna tayo. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the crowds, "No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day. It is written in the prophets, 'They shall all be taught by God.' Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Not that anyone has seen the Father except the one who is from God. He has seen the Father. Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died. This is the bread that comes down from heaven, so that one may eat it and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world, the gospel of the Lord." A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the crowds, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. But I told you that although you have seen me, you do not believe. Everything that the Father gives me will come to me, and I will not reject anyone who comes to me, because I came down from heaven, not to do my own will, but the will of the one who sent me. And this is the will of the one who sent me, that I should not lose anything of what he gave me, but that I should raise it on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life, and I shall raise him on the last day." The Gospel of the Lord. So sa akin, ang na-feel ko na pinoprompt sa akin ng Holy Spirit yung word na believe. Believe. Yes, kasi napansin ba ninyo na 3 beses na 'tong paulit-ulit yung bread of life. Kung talagang aaralin mo, isa lang talaga yung gusto niyang sabihin, yung magtiwala ka. 'Di ba, 'pag inuulit-ulit, gusto talagang ipako sa utak mo, sa puso mo, na ito yung katotohanan. And then, pagka nagtiwala, tulad dito, bakit gusto ng Diyos na magtiwala yung apostles? Kasi mawawala siya 'di ba? So 'pag nabuo yung kanilang tiwala at nawala ang Panginoon na si Jesus, hindi sila maaantig, no? It will stay there. Parang yung poste ng bahay, no? Kahit matumba o pag ang ganda ng pagkatayo, yung masisira yung bahay pero yung poste nandun pa rin. So yun yung tingin ko na kaya gusto niyang Panginoon na paulit-ulit niya sinasabi to so that we believe in Him. Yun lang sa akin. Okay, parang ang sinasabi mo, sobrang emphasis ang
ginagawa ng Panginoon na pangatlong araw na yata ngayon na yan ay ating dinidiscuss. Pero doon sa kanyang mga disipulo, noon time na yon, talagang gusto niyang ipasok sa isip nila itong mga pagtuturo na ito tungkol sa bread of life. So sa akin naman, ang aking nagustuhan sa verse ay yung sinabi niya, the bread, my flesh. Kadugtong yun. Ibig sabihin, yung sinasabi niyang bread, it is my flesh. Yan naman, talagang ang hirap paniwalaan nung time na yun. Kasi cannibalism yun eh. Di ba? So, marami ang talagang mahirapang maunawaan ito. Siguro, yun din ang dahilan kung bakit ang tagal niyang pinapaliwanag ito. Because this is something that can hardly be understood unless you put all your trust in Jesus and believe that He is truly the Son of God, has the authority to do many things that is not of this earth. Maganda yun, no? Yung kanyang comparison na yung bread at saka flesh. Ang bread, kinakain. Ang flesh, pagka lechon yan, kakainin, di ba? Pero kung flesh, na sinasabi niyang katawan niya, sama ka, parang, hoy, bakit natin kakainin? Ibig sabihin, lagi si God merong something behind, no? Sa sinasabi niya. Parang gusto niya talaga mag-isip ka. Bakit ko sinabing bread tapos body, eat my body? Bakit kaya? Diba? So parang kino-compare niya yung bread. Diba yung kahapon parang sinabi yung bread pag kinain mo nabubusog ka. Ganon din yung sa kanya. Gusto lang niya, masyadong si God no? Parang gusto talaga niya makita talaga natin kung ano yung ginagawa natin, 'di ba? Na kung ang tinapay, pag kinain mo, nabubusog ka, satisfied ka. Ganon din ako, 'di ba? Pag kinain mo ako, tinanggap mo Flesh. ako, yon. Tinanggap mo ako sa buong katauhan mo, magiging satisfied ka. Parang ganun niya kino-compare. Minsan tayo kasi medyo literal tayo, kaya cannibalism ang tingin natin. Anyway, ang maganda rin na nandito din, yung sinabi mo rin na it boils down to trust and believe. Because if you don't trust, lalo na yung trust, you cannot believe. You will only believe if you trust that person. And then sa lahat ng mga examples ni God na paulit-ulit, hindi pa ba tayo naniniwala? At marami na nakasulat pa yan sa Bible. At ang mga totoong tao, yung mga nagkukwento dito. Amen. Ang message sa atin ay parang yung term na ginamit ni God, yung bread, flesh, di ba? And then yung sinasabi, I am the bread of life. Yun. So halos ngayon, nagka-connect na siya. Yung bread, ginagamit niya parang symbol or para mas maintindihan natin, it is something that we take into our body para magkaroon ng effect sa katawan natin. But the flesh, sabi nga, cannibalism yun. It is something that will transform our spiritual life. Yung ating spiritual body. Yun yung flesh. Ibig sabihin, pag si Jesus ang tinanggap natin sa ating buhay, meron talagang transformation doon sa spiritual life natin, yung ating soul. Yon. Ang hindi maintindihan siguro dyan, yun sinasabing, I eat my flesh. And that is true. You will be taking my flesh. Ang hindi naman siguro na-realize ng mga tao that God has the power to transform, not physically, but substantially. Yun yung tinatawag nila substantiation. May power si God. He can do everything. Pero ito,
is truly the power of God to transform substantially yung maliit na bread. And that is already the true flesh of our Lord Jesus. Yan, mahirap talagang maunawaan yan. But if we believe that God is a super, parang yung all powerful. Kung naniniwala tayo doon, eh mapapaniwalaan natin yan. And we will believe that when we come to the Eucharist at tinanggap natin yon, we are receiving the flesh of our Lord Jesus. Ngayon, yun pa rin ang challenge sa atin. Paano ba natin mapapaniwalaan yan? Naiisip ko, bakit yun yung ginamit niya? Yung flesh niya. Unang-una kasi, He died for us. Hindi ba tayo yung flesh natin? Matusok lang tayo ng karayom, ang sakit na. Pinako siya sa cross. He died for our sins. No, para mapatawad tayo. So, parang, wow, talagang, parang very holy yung katawan ng Panginoon. Nakakainin ko yan dahil yung pagkahuli niya, mapupunta sa akin, magbabago ako. Siguro parang ganun yung iniisip ko. Hindi ko iniisip na yung cannibalism nakakainin. Hindi Yung kung ano yung ginawa ng taong yon sa flesh niya. Yung parang, he gave up his flesh. Parang yung, kahit na masaktan ako, para sa iyo yun. Parang ganun. Parang nag-bake ako ng tinapay para sa iyo. Kainin mo. Ito naman, binake ko yung katawan ko dahil sa iyo. So, hindi mo na iniisip yung, kundi yung bakit ginawa. So, parang, tapos, hindi sinabing symbolism, talagang totoo. Kasi, Totoo yun. meron Totoo tayong yun. mga, yung may mga miracle na pag nagtataas ng hostya, may tumutulong dugo. Kasi gusto talagang ma-feel mo na pagkat tinanggap mo yung communion, nararamdaman mo yung sakripisyong ginawa ni God para sa atin. No? Hindi ito yung tinapay na ordinary. Ito yung talagang, hindi parang yung the whole totality of his, yung pagka-person niya dito sa earth na to. Lord, parang, di ba pag nagtatanggap ka ng communion, parang, Lord, patawarin mo ko. Di ba, nagko-confess pa nga tayo, pag may sin, di tayo nagko-communion. Pero, bakit? Kasi gusto natin yung matatanggap natin, malinis dahil sobrang holy niya. And then, kung ano yung kabutihan niya, mapapupunta sa atin. So, that trust and belief, no, it will become the grace of God na inaasahan natin na maging pareho tayo niya doon sa ginagawa natin na pag-communion, pagtiwala. Yon. So, more of yung belief no? Hindi talaga yung physical na sinasabi ng mga tao, kundi yung ano yung tiwala mo. It will transform you. No? Hindi lang siya physical. Yeah. Ako kasi parang ang iniisip ko ngayon, paano maniniwala ang tao? No? Yun yung sa akin na lang, personally, nung una talagang hindi ko rin maisip yan Pero habang tumatagal, nung nag-umpisa na mag-aral sa mga Bible, yung mga ginagawa ng ating Panginoon noon, yung binubuhay niya ang patay, yung nagpapakain siya ng 5,000 from nothing, yung creation mismo, it just comes from the Word. Word lang ng Diyos ay nakakagawa na. So ano pa kaya itong mga ganitong pinapakita ng ating Panginoon sa atin? Now na bumalik na siya sa langit, lahat ba ng kanyang mga iniwan dito na sacrament, hindi ba niya kayang gawin yun? O yun ang tanong. Can we question or doubt the power of God sa mga ginagawa niyang mga sacrament? Sabi, halimbawa, yung pinakamahirap talagang paniwalaan, yung sa misa, na merong maliit na hostya.
pagkatapos sasabihin natin, this is the real flesh of God. Yung wine is the real blood of God. Napakahirap imagine niyan. No? Kasi kung ang mind mo ay nakafix lang sa worldly things, Yes. talagang hindi mo paniniwalaan yan. Because everything can be done. Alam mo ginagamit sa mga sa mga invention. Hindi ba galing din yun dun muna sa creation ni God. From there nagagawa sila. Now, saan nanggaling lahat yan? Sa It kanya pa rin. came from God by the word nagagawa niya. Yung mga pagpapagaling by the word nagagawa niya. Yung una, ang source ng ating paniniwalaan ay yung gospel. Ito ngayon, ang tinuturo ng simbahan na sinimulan nung bigyan niya ng power si Peter to build the church. Yan ang nagbababa sa atin 2,000 years ago. Hanggang ngayon, yan pa rin ang katuruan, hindi nagbabago. Can we doubt that? Na yan ang pwede na maging source para paniwalaan natin yung mga supernatural na ginagawa ng ating Panginoon. Nothing is impossible with God. Now, ngayon naniniwala ka na. How can you now trust God? Na meron talagang mangyayari sa buhay ko when I take that hostia. How can I trust that God will do something good in my life? Yung aking spiritual life ay talagang mabubuhay ng tuloy-tuloyan. It is now, yun na experience natin. Paano ba tayo nakakakita ng himala sa ating buhay? Ito yung sinasabi natin na dapat sana every small things that is happening to you, you do not consider it swerte o malas. Ang swerte is the grace na binibigay sa atin ng Panginoon. The gift. Ang malas naman ay nasa ating niyang choices. Ang malas kasi pagka tumugon ka doon sa panunukso, na-trap ka sa panunukso ng demonyo, and you make a choice na, sige, okay na ako dito kasi masarap yan eh. Hindi ba? So, yan yung malas na sinasabi. Pero yung swerte, it is all parang naka-associate yan sa mga ginagawa ng Diyos sa atin. Amen. So, sana pag ito talaga na naniwala na talaga tayo, talagang yung totoong, it will really change your life for the best, not only for the better. No? At hindi po kayo magsisisi. Sasabihin nyo, no, sana noon pa. Pero alam naman ni Lord kung kailan ang right time that He will give you the grace to really know Him personally. Amen. Amen. So see you again tomorrow in our coffee time with God. Yes.